Hoy Rain, nakita mo ba yung matandang lalaki na nasa sulok? Napapansin ko lang ha, mga ilang araw na yan na laging dyan pumupwesto. At alam mo bang napapansin ko rin na panay ang tingin sa'yo? Wika ni Rochelle, sabay ininguso ang matanda na nakaupo sa bandang sulok ng restaurant kung saan sila nagtatrabaho ni Rain. Ikaw ba? Kahit ba naman yung tingin ng matanda ay binibigyan mo ng mali siya? Wika ni Rain, sabay irap nito sa kanyang katrabaho. Hello everyone! Welcome to our channel, Bawat Buhay May Kwento. Kakaibang kwento ng pag-ibig na naman ang aking ihahatid sa inyo ngayon at sana po magustuhan ninyo. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Si Rain, iniwan ng kanyang mga magulang at ang lolo't lula na ang kanyang nakagisnang nagpalaki at nagpaaral sa kanya. Lumaking mabait at masunurin na bata si Rain. Nagtatrabaho ito sa restaurant habang nag-aaral para makatulong sa mga matatanda. Kakaiba ang ganda ni Rain kaya ligawin ito. Pati mga lalaking kasamahan sa trabaho ay nagkakagusto sa kanya. At mula rin noong pumasok siya sa restaurant ay padami ng padami ang mga lalaking estudyante ang kumakain dito. Nasa bungad lang kasi ng university ang restaurant. Rain, may nag-iwan ng box under your name. Wika ng isang kasamahan. Ha? Bakit? Hala, saan galing? Tanong ng dalaga. Abay malay, wala namang pangalan eh. Buksan mo na para malaman natin kung ano ang laman. Nakangisi na wika ng kasamahan. Bahala kayo dyan. Buksan nyo, wala akong interes dyan. Baka nga, bomba pa ang laman yan eh. Agik-ik ng dalaga. My loves! Tawag ni Rain sa kanyang mga lolo't lula. O apo, andyan ka na pala. Mukhang pagod na pagod ka ah. Ani Lola. Okay lamang po ako la. Lo, masakit pa rin po ba yung mga tuhod ninyo? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Lagi naman itong masakit apo. Mawawala lamang ang sakit na ito kapag namatay na ako. Nakangiting wika ni Lolo. Lo, alam mo namang ayokong makarinig ng berong ganyan, di ba? Kaya gusto ko mag-relax lamang kayo ni Lola at huwag nyo nang alalahanin itong napakaganda ninyong apo at kaya na nitong dumiskarte. Nakangiti ngunit halatang may lungkot sa tinig ng dalaga. Day, nako, andito ang anak ng may-ari. Mag-ingat-ingat tayo ha. Medyo may kasungitan. Sayang, gwapo pa naman. Wika ni Rochelle. Ay nako kapatid, bakit mo naman panghihinayangan kung gwapo nga siya, masama naman ang ugali. Ang importante, gwapo ang ugali, yun ang panghihinayangan ko. Wika ni Rain, sabay patalsik ng kanyang mahaba na buhok. Napansin naman ni Rain ang matanda na laging nakaupo sa sulok ng restaurant kaya nilapitan niya ito. Hello sir, naka-order na po ba kayo? Nakangiting tanong ng dalaga. Nako, makita lamang kita ay nabubusog na ako. Nakangiting sagot ng matanda. Tumawa naman ng bahagya si Rain. Ganon po ba sir? Sige po ha, tawagin nyo na lamang po kung sino man sa amin kapag ready na po kayong mag-order. Sabay alis ng dalaga. Rain, pinatawag ka ni Sungit, andoon siya sa conference room. Wika ni Rochelle. Dali-dali naman nagpunta si Rain sa conference room. Isara mo yung pintuan. Mando ni Lance. Isinara naman ng dalaga ang pintuan. Ano po ang aking maipaglilingkod sa iyo, sir? Wika ni Rain. So, ikaw pala ang bagong manggagawa? Kasing ganda mo nga ang iyong pangalan. Rain. Umuulan ba nung ipinanganak ka? Pilyong tanong ng binata. Kumunot naman ang noo ni Rain, ngunit hindi ito pinatulan ang kapilyuhan ni Lance. Anyway, mukhang popular ka ha? I heard so much good thing about you. I like you. Diritsahang wika ni Lance.
Pwede po bang diretsahin na ninyo ako kung anong kailangan ninyo sa akin? Bago ko isipin na nangliligaw ka na sa akin. Seryosong wika ni Rain. Oh, I like that. Hindi ka lang pala maganda. May pagkamatapang ka rin pala. Mukhang lalo ako magkakagusto nito sa'yo. Wika ni Lance. Sir? Wala naman palang kwenta ang sasabihin ninyo sa akin. Ay lalabas na ako ha. Time is money. Marami ang nagkakailangan ng oras ko. Doon sa labas, nag-aantay ng mga orders nila. Baka magsialisan yon, mawawala ng kita itong restaurant ng mga magulang mo. Seryosong wika ni Rain. Okay, gusto kitang makausap mamaya after your work. Wika ni Lance. Pwedeng malaman kung bakit? Kasi importante ang bawat oras ko. Nakataas ang kilay na wika ni Rain. Nakatitig lamang si Lance sa dalaga. Ay nako sir, wala akong panahon makipagtitigan sa'yo dahil wala naman akong kikitain dyan. Wika ng dalaga sabay bukas ng pintuan at tuluyan na itong naglaho sa paningin ni Lance. Umiling-iling na napangiti lamang si Lance. Maya-maya pa ay nagbuntong hininga ito. Tama nga si Grandpa. Napakaganda niya nga. Kaso mukhang matapang. Mapapalaban tayo nito, Grandpaps. Nakangiting bulong nito sa kanyang sarili. Kinabukasan, habang naglalakad si Rain papuntang sakayan pauwi sa kanilang tahanan galing eskwelahan, may narinig ito na nagsalita sa kanyang tagiliran. Sakay, tinig ng lalaki. Noong lingunin niya kung sino ang nagmamay-ari ng boses. Hay! Ikaw ba yung anak ng may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuan ko? Gulat na tanong ni Rain. Si Lance, nasa kanyang magarang sasakyan, nakasunod sa dalaga. Sakay, seryosong mukha na ulit nito. Bakit naman po ako sasakay? Anong meron? Magkakilala po ba tayo? Close ba tayo? Baka kung saan mo pa ako dadalhin yan eh. Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Sumakay ka kung ayaw mo mag-eskandalo ako dito. Pananakot ng binata. Oh, di mag-eskandalo ka. Mabuti nga yun para matulungan nila ako. Ano ba ang kasalanan ko sa iyo ha? Bakit ganoon ka na lamang kung makadikta sa akin? Pangalawang pagkikita pa lamang natin ito kung hindi ako nagkakamali, di ba? At saka, ano ba talaga ang problema mo? Sorry sa gagamitin kong words ha. May sayad ka ba sa utak? Naiinis na wika ni Rain. Di ba sabi ko sa'yo kahapon, nakakausapin kita after your work? Bakit bigla kang nawala? Seryosong tanong ni Lance. Napangiting aso si Rain. Naaamoy kong spoiled kang tao, pero wag ako. Diritsang tingin na wika ni Rain. Unang-una, wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Pangalawa, busy akong tao. Pangatlo, hindi ako magkakapera sa pakikipagtitigan sa'yo. Ngayon, kung ayaw mo na ako ang mag-iskandalo dito, huwag ka nang sumunod sa akin ha. Irap na wika ng dalaga at nagmamadali na itong iwan ang nakangangang si Lance. Maya-maya pa ay nakabawi na ang binata. Natawa ito na pailing na lamang habang pinagmamasdan ang papalayo na si Rain. O apo, andiyan ka na pala. Alam mo ba kung kanino galing yung mga bulaklak at tsokolate? Sa lubong ni Lola sa kararating lamang na dalaga. Anong bulaklak at tsokolate po ang sinasabi ninyo, Lola? Nasaan? Nagtatakang tanong ni Rain. Nasa loob, dumating kanina para daw sa'yo. Naguguluhang wika ni Lola. Inisa-isang tiningnan ni Rain ang mga bulaklak at tsokolate, ngunit walang nakapangalan kung kanino ito galing at kung sino ang nagbigay.
Napaisip ng husto ang dalaga, ngunit wala talaga siyang maisip na pwedeng magpadala sa kanya ng mga iyon. Simula noon ay halos araw-araw nang nasa restaurant si Lance, pero mabilis umiiwas si Rain tuwing napapansin niyang papalapit sa kanya ang binata. 1 linggo na ang nakalipas na araw-araw may mga bulaklak at tsokolate na dumarating sa bahay nila Rain. Isang hapon, bumuntong hininga na ang dalaga. "Lola, hindi niyo ba talaga nakita kung sino ang nagpapadala ng mga ito?" Tanong ng dalaga. "Apo, nagtanong ako sa delivery boy kung kanino galing ang mga ito. Hindi niya raw alam. Ayaw daw ipalagay ang pangalan," ani Lola. Napaisip ang dalaga, hindi kaya si Lance ang may kagagawan ng lahat ng ito? Kaya kinabukasan ay pinakiramdaman ng dalaga ang binata. "Rachel, andito pa ba ang anak ng amo natin?" tanong ni Rain. Napangisi naman si Rachel. Bakit mo siya hinahanap?" Parang nanunukso ang tinig ni Rachel. "Huwag kang ngang malisyosa dyan. Pwede mo ba akong tulungan magmasid?" "Seryoso ito ha. Meron kasing something sa taong yan eh," wika ng dalaga. Napakunot noo si Rachel. Nawiwirdohan ito sa kanyang kaibigan. "O sige, ano ba ang gusto mong gawin kong pagmamasid?" tanong nito. "Gusto ko manmanan mo kung anong oras siya dadating at kung aalis ba siya nang hindi pa tayo tapos dito," utos nito sa kanyang kaibigan. Nagtataka man ay sumang-ayon na lamang si Rachel sa pinag-utos ni Rain. Siya nga pala, medyo matagal-tagal nang hindi ko nakikita ang matanda na laging nakaupo doon sa sulok, tanong ni Rain. "Oo nga eh, baka napagod." "Hindi naman umu-order. Parang nakamasid lang sa ating lahat at feeling ko nga ikaw ang nagustuhan eh. Lagi kasing nakatitig sa'yo at alam mo ba, kung minsan ay mukhang pinipicturan ka at parang masaya siya habang nakatitig sa'yo." Seryosong wika ni Rachel. Maya-maya pa'y, "Rain! Rain!" Pagtawag pansin ni Rachel sa kaibigan. Ayun na, paalis na yata," biglang wika ni Rachel. "Sino bang paalis na?" gulat na tanong ni Rain. "Kalalabas lang," sabay nguso ni Rachel kay Lance na kalalabas lamang ng pintuan. Dali-dali namang lumabas si Rain para sundan ang binata. Nagpalingalinga ito sa labas pero hindi niya na naabutan kung saan nagpunta ang binata. Nang bigla itong sumulpot sa kanyang harapan. "Ay, kabayo!" napasigaw na gulat ng dalaga. "Ano ka ba? Basta-basta ka na lamang sumusulpot," inis na wika ng dalaga. "Anong ginagawa mo dito sa labas? Bakit ka palingalinga? Ako ba ang hinahanap mo? Sinusundan mo ba ako?" Sunod-sunod na tanong ng binata na may kasamang pang-aasar ang tinig nito. Napabuntong hininga ang dalaga. Biglang sumeryoso ang mukha nito at diretsong nakatitig sa binata. "Pwedeng magtanong?" wika ni Rain. Napakunot noo naman ang binata. Maya-maya pa ay ngumiti ito. "Sabi ko na nga bang may pagnanasa ka rin sa akin eh. Ako muna ang magtatanong ha. Curious lamang ako. Kanina pa kasi ikaw nakatitig sa akin. Sa palagay mo ba, magkakapera ka sa kakatitig mo niyan sa akin?" Birong tanong ni Lance na nagpapula sa mga pisngi ng dalaga. Napansin iyon ni Lance kaya binawi niya kaagad ang biro dito. "Ikaw naman, nagbibiro lang. Ano ba ang itatanong mo sa akin? Baka naman pwede tayong pumasok sa loob. Hindi maganda dito tayo mag-uusap. Pwede natin pag-usapan kung ano man yung gumugulo sa isipan mo. Tara, doon tayo sa conference room. Para formal ang pag-uusap natin." Nakangiting wika sabay abot sa kamay ng dalaga at hinila na ito papasok sa loob ng restaurant. Napasulyap si Rain sa kaibigan at nakita nito ang mapanuksong mga ngiti ni Rachel. Sinubukang hilahin ni Rain ang kanyang mga kamay, ngunit hinigpitan pa ng binata lalo ang pagkahawak niya sa mga kamay ng dalaga.
Kaya sumunod na lamang siya sa binata. Pagkapasok nila sa conference room ay agad na isinarado ni Lance ang pintuan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ang dalaga ng takot at napansin iyon ni Lance. Huwag kang mag-alala, hindi naman nakalak yung pintuan. Hindi naman ako masamang tao. Mahinaho na wika ni Lance. Ano nga ulit yung itatanong mo sa akin? Tanong ng binata. Tumingin ng diretso si Rain sa binata. Ikaw ba ang nagpapadala ng mga flowers and chocolates sa bahay? Diretso at seryosong tanong ni Rain. Napakunot naman ng noo ang binata at napangiti ito. Mukhang marami-rami akong karibal sa iyo ah. 3 kasamahan natin dito ang may gusto sa iyo, right? Alam ko yan. Napapansin ko rin na parami ng parami ang mga male students na pumapasok dito sa restaurant at kumakain. Malamang ay dahil sa iyo yan. Hindi kaya isa sa kanila ang nagpapadala ng mga flowers and chocolates na iyon? Wika ni Lance. Sir, hindi po ako nakikipagbiruan sa inyo. Seryoso ako. 1 linggo na kasi na araw-araw nakakatanggap ang mga grandparents ko ng mga flowers and chocolates for me. Wala namang pangalan kung kanino nakanggaling. Naisip ko na baka ikaw ang nagpapadala. Medyo nabasag ang tinig ng dalaga. Seryoso? Bakit naisip mo na sa akin ang galing ang mga iyon? Tanong ni Lance. Ikaw lang kasi ang makulit eh. Nakayo kong wika ng dalaga. O hindi sa akin ang galing ang mga iyon. Hindi ko nga alam kung saan ka nakatira. Ihahatid nga sana kita noong sinundo kita sa eskwelahan mo. Kaso, dinidma mo naman ako. Kailangan lang pala didmahin ka rin para kausapin mo lang ako. Natatawang wika ni Lance. Napaisip si Rain. Maya-maya pa ay tumayo na ito. Sir, sorry ha at napagdudahan kita. Ikaw lang kasi ang may-ari ng resto na ito. Naisip ko lang na may access ka para malaman mo ang mga address namin. May pagka-presko ka at diktador pa, kaya ikaw ang naisip ko. Sorry ulit ha. Malungkot na wika ng dalaga. Noong akma na sanang buksan ni Rain ang pintuan ay nagsalita si Lance. Rain, yung pagiging straightforward mo ba ay dahil may pinagdaanan ka? Ako kasi, front ko lang lahat ng nakikita ninyo. Ang totoo, marami rin akong pangangailangan sa buhay. Marami rin akong kahinaan at isa ka na doon. Malungkot na wika ni Lance. Napabuntong hininga si Rain. Alam mo sir, ang buhay kung minsan ay mapaglaro. Pilit ang ngiti na wika ng dalaga. Sabay tumalikod sa binata. Noong papalabas na si Rain ng pintuan, muling nagsalita si Lance. Rain, wag mo na akong tawaging sir. Tinatarayan mo nga ako, diba? Lance nga pala ang aking pangalan kung sakaling hindi mo pa alam. Gusto kitang makilala ng husto. Pagkatapos ng duty mo mamaya, pwede ba kitang maihatid sa inyo? Seryosong sabi ni Lance. Ngumiti si Rain. Tumango ito at tuluyan nang lumabas ng conference room. Nagulat pa ito noong namalayang nakatayo si Rachel sa kanyang harapan, nakatitig at nakapamewang pa ito. Ano na friend? Ang tagal niyo sa loob ha? Meron ka bang dapat sabihin sa akin? Kunwaring pagtatampo na wika ni Rachel. Sasabihin ko lahat sa'yo pag may oras tayo friend ha? Nakangiting wika ni Rain. Oh, di mag-dinner tayo mamaya at excited na akong malaman ang sasabihin mo. Masayang wika ni Rochelle. Sorry girl, may nauna nang nakapag-appointment. Nakangiti na wika ni Rain sabay tingin kay Lance na papalabas na rin ng conference room. Napakagatlabi na lamang si Rochelle. Mukhang alam niya na kung sino ang naka-appointment sa kaibigan. O siya, hindi na ako manggugulo sa inyong appointment. Mag-enjoy ka na lamang ha. Kaya pala hindi na nagsusungit yan, napalambot na pala ng iyong kagandahan ang kanyang kasungitan. Natatawang wika ni Rachel. Napangiti lamang si Rain sa winika ng kaibigan.
Pagkarating ng bahay ay laking gulat ni Rain dahil tumubli ang dami ng bulaklak ang kanyang nadatnan. La, ano ito? Napatingin si Rain kay Lance na mukhang nagtataka rin. Ops, hindi galing sa akin ang mga yan. Mukhang mayaman ang karibal ko para maka-afford ng ganito karaming bulaklak at chocolates araw-araw. Nakangiti na wika ni Lance. Karibal, nobyo mo siya, apo? Bakit hindi mo man lamang pinapanhik ng ligaw dito? Wika ni Lolo. Ay, hindi po, Lo. Nagbibiro lang po siya. Hindi ko po siya boyfriend. Dipinsa ni Rain. Siya po si Lance, anak po ng may-ari ng resto na pinagtatrabahuan ko po, Lolo. Lance, siya si Lolo. Ito naman si Lola. Dagdag ng dalaga. Magandang gabi po sa inyo, Lolo, Lola. Totoo pong hindi pa ako nobyo ni Rain. Kaya po ako nandito para po magpaalam sa inyo na gusto ko pong ligawan ang apo ninyo. Sana po ay payagan ninyo ako. Seryosong wika ni Lance. Na ikinagulat ni Rain, pasikretong kinurot nito ang binata sa kanyang tagiliran pero hindi nagpahalata ang dalaga sa lolo at lola niya. Sigurado ka ba, Lance, na hindi galing sa'yo ang mga bulaklak na to? Tanong ni Lola. To be honest, La, kahit siguro marami akong pera, hindi ko sasayangin sa mga bulaklak na iyan. Iipunin ko na lamang po para sa kinabukasan ng mga apo ninyo sa tuhod. Seryosong wika ni Lance, napaubo naman si Rain. O sige, dito ka na maghapunan at papayagan ka na namin mangligaw dito sa aming prinsesa. Sana lang wag mong lukuhin. Seryosong wika ni Lola. Demetria, anong kami ang sinasabi mo? Wala pa akong sinasabi na pumapayag ako Pagpoprotesta ni Lolo. Nako, Teryong, alam ko naman na kaligayahan mo rin ang kaligayahan ng apo natin, kaya pumayag ka na. Nakangiting wika ni Lola. Napakamot na lamang sa ulo si Teryong sa kanyang ulo at sumunod na ito kay Lola para tumulong sa paghahanda ng hapunan. Lance, ano ba? Pati ba naman yung lolo't lola ko isasali mo sa kalukuhan mo? Inis na wika ni Rain. Ha? Sino naman ang may nagsabi sa'yo na nagluloko ako? Seryoso ako. Gusto talaga kitang ligawan para makilala ka ng lubusan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan yang matapang mong puso. Biro ni Lance. Madaling nagkaigihan ang dalawa at panay rin ang bisita ni Lance sa bahay ng dalaga kahit wala ito dahil gusto rin makilala ng binata ang kanyang lolo at lola. Iho, panay dalaw mo dito kahit wala ang apo namin wika ni Lolo. Lolo, Lola, mahal na mahal ko po ang apo ninyo. Hindi ko man po matutumbasan ang pagmamahal ni Rain sa inyo pero sisiguraduhin ko po na mamahalin ko po kayo tulad ng pagmamahal ko sa apo ninyo. Seryosong wika ng binata. Apo, may balak na ba kayong magpakasal? Tanong ni Lola. Natawa ng bahagya si Lance. Hindi pa po ako nakapangligaw sa kanya, Lola. Inuuna ko po kayo ni Lolo. Nakangiting wika nito. Ay, bilisan mo na. Mukhang hindi titigil itong nagpapadala ng mga bulaklak at tsokolate. Baka maunahan ka pa. Wika ni Lola. Sino nga kaya, Lola, ang secret admirer ng apo ninyo Bakit kaya hindi pa siya nagpapakilala? Hindi kaya mga magulang ni Rain ang may kagagawa nito? Tanong ni Lance. Nako, sigurado akong hindi sila ang may kagagawa ng iyan. Hindi nga namin alam kung buhay pa ang mga iyon Galit na saad ni Lolo sabay buntong hininga ng malalim. Pero Lance, hindi ba mga matapobre ang iyong mga magulang? Baka pag nalaman nilang ultimo lamang itong nagustuhan mong babae ay magwawala sila. Baka matamatahin nila ang apo ko. Sinisigurado kong ako ang makakalaban nila. Diritsahang wika ni Lola. Ay huwag po kayong mag-alala, Lola. Galing din po sa hirap ang mami ko. Kaya sigurado po ako na magugustuhan nila si Rain dahil bukod na maganda na, napakabait pa at may pangarap pa. Nakangiting wika ni Lance.
Mabuti kung ganun, Lance. Mapapanatag na ngayon ang kalooban ko. Si Lolo ang sumagot habang nakangiti naman si Lola. It's been 2 months. Pwede bang tayong dalawa lang muna ngayon? Kilala ko na ng husto ang lolo't lola at marami na akong information na nakuha sa kanila tungkol sa'yo. Ngayon, pwede bang ikaw naman ang kilalanin ko ng husto? Marami rin akong gustong sabihin sa'yo tungkol sa akin. Alam mo bang marami tayong pagkakatulad base sa aking nalaman kina lolo at lola? Seryosong wika ni Lance habang nakatitig ito sa dalaga. Uy, kung makatitig ka naman, parang lalamunin mo na ako. Nakangiting wika ng dalaga. Seryoso ako sa'yo, Rain. Pwede bang mag-dinner tayo mamaya after ng work mo? Okay? Seryosong wika ni Lance. Okay, sa'yo ang gabi ko hanggang 10 PM lang ha? Nakangiting wika ni Rain. Kinagabihan. Wow, bihis na bihis ka naman tapos ako nakaragid lang. Pagmamaktol ni Rain noong sinundo siya ni Lance. Ikaw naman, syempre, uuwi pa tayo sa bahay ninyo, kailangan natin magpaalam sa lolo't lola na lalabas tayo. Nakangiting wika ni Lance. Parang kung may anong tumalon sa puso ng dalaga sa sinabing iyon ni Lance. Si Lance ba talaga itong kaharap niya? Bakit parang napaka-formal at parang ang bait-bait yata? Nako! Yang mga titig mo, nagagwapuhan ka lang ba sa akin o mahal mo na rin ako? Wika ni Lance na napagpabalik ng wisyo ng dalaga. Hindi niya namalayan na nakatitig pala siya sa binata. Ay naku, Lance, ang akala ko kasi nag-ibang anyo ka na. Yun pala, ikaw pa rin ang first kong Lance na kilala ko. O sige na, diretso na tayo sa bahay. Wika ng dalaga pagkapasok nito sa sasakyan ng binata. Dali-dali namang isinara ni Lance ang pintuan ni Rain at patakbo na itong pumasok sa driver's side at pinaandar ang sasakyan. Okay, ako muna ang mauna ha, wika ni Lance. Napakunot noon naman ang dalagang napatingin sa binata. Anong mauuna? Tanong nito. Nag-iisa akong anak. Lumaki ako sa Amerika kasama si Lolo. Noong makapagtapos ako ng pag-aaral ay umuwi na kami dito. Dito nasabi ni Mami, ako na daw ang magpatakbo ng resto kasi mga matatanda na sila. Tulad mo, laking lolo rin ako. Itinapon ako ng mga magulang ko sa Amerika noong 10 years old ako. Galit na galit ako sa kanila hanggang sa noong 3rd year college na ako. Pinaunawa sa akin ng aking mga magulang na mas maganda ang buhay ko pag doon ako kay lolo sa Amerika. Wika ni Lance na siya namang pagdating nila sa bahay ni Rain. Lolo, lola, lalabas po kami ni Lance, wika ng dalaga. Sumigi na kayo at wag masyadong magpagabi ha, wika ni lolo. 3 oras lang ay binigay mo sa akin, kaya uumpisahan na nating magkwentuhan habang kumakain tayo, suggestion ni Lance. Iniwanan ako ng aking mga magulang kay lolo at lola kasi nga mga bata pa sila noong ipinanganak ako. Minsan, pinangarap ko rin naman na sana magpakita na sila. Alam mo, sobra-sobra ang pagmamahal na ibinigay sa akin ng aking mga grandparents. Kaya wala akong karapatan na magreklamo. Sinisikap ko nga na makapagtapos ng pag-aaral para makapaghanap na ako ng work at sila naman ang aking tutulungan. Nakangiti na wika ni Rain. Napasarap ang kwentuhan ng dalawa at hindi nila namalayan na naubos na pala ang in-order nilang pagkain. Rain, pag pumayag kang pakasalan ako, ipinapangako ko sa'yo, hindi matutulad sa atin ang mga magiging anak natin. Seryosong wika ni Lance. Hala, kasalan ka agad? Ni hindi ka pa nga nang liligaw sa akin eh. Nakangising wika ng dalaga. Ito naman, ano pa ba ang ginagawa ko? Isinagot na nga ako ni lolo at lola eh. Kunwaring pagtatampo ni Lance. Lance, alam mo namang nag-aaral pa ako, diba? Kailangan kong makabawi sa aking mga grandparents.
Ako lang ang meron sila. Kaya hindi ko sila pwedeng talikuran. Seryosong wika ng dalaga. At sino naman ang may nagsabi sa'yo na tatalikuran mo sila? Di ba mas maganda kung dalawa tayo ang mag-aalaga sa kanila? Pwede ka naman mag-aral kahit may asawa ka na. Saad ni Lance. Namula ang mga pisngi ni Rain sa salitang asawa. Ang totoo kasi, ni hindi pa nga pumasok sa isip niya ang pagbo-boyfriend tapos pag-aasawa na kaagad ang narinig niya kay Lance. Rain, may nasabi ba akong mali? Mabuting tao ako. Napalaki rin naman ako ng aking grandpops ng maayos. Front ko lang talaga ang pagiging masungit. Bukas, ipapakilala kita kay Lolo. Sigurado akong magugustuhan ka noon. Wika ni Lance. Pag-iisipan ko ng husto ang alok mo, Lance, ha? Matipid na sagot ng dalaga. Sure, take your time. Mahirap namang magmadali tayo, di ba? Nakangiting wika ni Lance. Isang hapon, pag-uwi ni Rain kasama si Lance ay nakaabang na ang kanyang lula sa gate ng bahay nila. Anak, may bisita ka at siya pala ang nagpapadala ng mga bulaklak at tsokolate sa'yo. Wika ni Lola. Napakunot ang noo ni Lance sa narinig. Andito ang kanyang karibal? Pagkapasok nila ng bahay ay laking gulat ng dalaga kung sino ang kanyang bisita. Ang matandang lalaki na laging nakaupo sa sulok ng restaurant na pinagtatrabahuan niya. Sir, ikaw yung nandoon sa restaurant na pinagtatrabahuan ko, di ba? Paano niyo po nalaman itong bahay ko? Sunod-sunod na tanong ni Rain. Nang laki rin ang mga mata ni Lance. Grandpops? Gulat na wika nito. Nagulat din si Rain sa narinig mula kay Lance. Grandpops? Ibig sabihin lolo ni Lance ang nakaupo lagi doon sa sulok ng restaurant? Nakangiting binati ng matanda ang dalawa. Iho, Rain. Grandpa, anong ibig sabihin nito? Kayo ang aking karibal kay Rain? Diretsong tanong ni Lance. Maglolo kayo? Nandidilat ang mga mata na tanong ni Rain. Iho, naniniwala ka na sa akin ngayon na maganda talaga ang batang ito? Nakangiti na wika ng matanda. Rain, siya yung nababanggit kong grandpa. Sorry, hindi ko alam na gusto ka rin pala niya. Wika ni Lance. Sandali nga, ako'y naguguluhan din eh. Ikaw nang liligaw sa apo ko? Pasensya ka na sa sasabihin ko ha. Paano mo naisipang mangligaw sa apo ko? Imukhang mas matanda ka pa kaysa aming mag-asawa. Diratsang wika ni Lola Demetria. Walang makuha na salita si Rain. Nakapako lamang ito sa kanyang kinatatayuan. Napangiti lamang ang matanda sa tinuran ng lola ni Rain. Grandpops, pwede mo bang ipaliwanag sa akin ito? Nagugulumihan ng wika ni Lance. Apo, hindi ako nang liligaw kay Rain. Tinutulungan nga kita eh. Nakangiting wika ng matanda. Iho, sadya talaga kitang pinasok sa restaurant dahil alam kong mapapatino ka ni Rain. Wika nito. Sandali lang po ha. Kaya po ba lagi kayong nandoon sa restaurant dahil kinikilatis ninyo ko? So, tama po pala si Rochelle. Napapansin kasi ni Rochelle na lagi ka raw nakatingin sa akin at pakiramdam niya nga ay pinipicturan mo raw ako. Wika ni Rain. Okay. I just want to make this clear. Noong pinatawag kita sa conference room, nais ko lang talaga makilala kung sino yung sinasabi ni Grandpops na Rain. Lagi niya kasing binabanggit sa akin na hindi ka lang daw maganda, mabait pa. Wika ni Lance. Naguguluhan si Rain sa mga narinig. Hindi kaya ginugod time lamang siya ng maglulong ito? Ako ba ay pinaglolo ko mo, Lance? Plano ninyong dalawa ito ano? Galit na wika ni Rain. No. Nagustuhan talaga kita dahil sa iyong katangian. Dipinsa ni Lance sa kanyang sarili. Iha, please,
Let me explain. Oo, lagi kitang binabanggit kay Lance. Ang sabi ko sa kanya na sigurado akong magugustuhan kanya. Kaya noong nalaman kong nagustuhan ka na niya, nagsimula na akong magpadala ng mga ito bilang pasasalamat sa iyo. Hindi nga kaagad ako nagpakilala kasi gusto ko sanang ipaako kay Lance ang mga ito. Kaso naisip ko na hindi maganda ang plano ko, kaya nagpasya akong magpakilala na. Nakangiting wika ng matanda. Ngunit naguguluhan talaga itong si Rain at napansin iyon ng binata. Rain, look, if I am just playing, bakit inuna kong ligawan si lolo at lola? Nabighani talaga ako sa pagiging straightforward mo. At isa pa, alam kong gustong-gusto ka ni Grandpops for me. And I swear, wala talaga akong alam dito sa ginawang pag-flowers and chocolates niya sa iyo. Sabay tingin sa matanda na tila ba ay nagpasaklulo ito. Iha, hindi ko pinaalam kay Lance na alam ko nang nagkagustuhan na kayo. At hindi ko rin pinaalam sa kanya na nagpapadala ako ng mga flowers and chocolates. Gusto ko talagang tulungan itong apo ko. Dahil alam kong hindi ito magpapadala ng mga ito, kuripot kasi itong batang ito eh. Nakangiting wika ni Grandpops. Nakatanga pa rin si Rain, hindi niya malaman kung ano ang kanyang nararamdaman sa mga nalaman. Gusto ko na pong magpahinga, wika nito sabay pasok sa kanyang kwarto. Nag-isip kung ano ang tunay na pakay ng maglolo sa kanya. Natigilan ang pagmoni-moni ni Rain nang pumasok si Lola sa kanyang kwarto. Apo, sa tingin ko, nagsasabi ng totoo si Lance. Alam mo, naiintindihan ko ang lolo niya. Nagpaliwanag na siya sa amin kanina at naniniwala akong malinis ang hangarin niya sa iyo. Sabi ni Lola. Ilang araw din na iniiwasan ng dalaga ang binata. Isang hapon, nagulat na lang ito sa nadatnan niyang 4 na kotseng nakaparada sa harapan ng kanilang tahanan. Pinagpawisan si Rain nang makita niyang andoon si Lance at ang lolo nito at may kasama pang ibang tao. Nakangiti si Lance habang sinasalubong ang dalaga. Rain, isipin mo nang dinala ko na ang buong angkan ko para mapaniwala kang malinis talaga ang aking intensyon sa iyo. Ito ang mami at daddy ko at ang pinsan ko. Pagpapakilala ni Lance sa kanyang mga magulang. Kinamaya naman ng mga magulang ni Lance ang tulalang si Rain. Iha, alam namin ang tungkol sa iyo at ang pagpapadala ni Dad ng mga flowers and chocolates. Hindi namin binanggit kay Lance dahil ayaw ni Daddy. Yan din ang rason kung bakit hindi kami nakikita sa restaurant. Kasi ayaw ni Daddy. Gusto niyang si Lance lamang ang papupuntahin doon. Pero hindi talaga namin plinano na lukuhin ka, Iha. Mahal ka ng anak ko. Totoo yan. Wika ng mami ni Lance. Mahal ka ng anak namin kaya andito kami para tulungan siya. Wala kami sa tabi niya habang lumalaki siya. This is the least that we can do for him. Please, paniwalaan mo na ang mga sinabi ko. Nakangiting wika ng mami ni Lance. Andito kami para hingin ang mga kamay mo kina lolo at lola. Actually, nahingi na nga pala namin kanina pa. Oo mo na lamang ang kulang. Nakangiti ngunit na kayo kong wika ni Lance. Apo, pumayag ka na. Kahit naman hindi mo aminin, alam naman namin na mahal mo rin itong si Lance. Panonokso ni Lola na nagpapula sa mga pisngi ng dalaga. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na dala na ang pamamanhika namin ha. Kaya umuo ka na para makapagplano na tayo. Nakangising wika ni Lance. Anak, wag mo namang madaliin si Rain. Hayaan mo siyang makapag-isip muna. Wika ng kanyang ina. Mom, baka pag binigyan natin yan ng pagkakataon, baka mag-no pa. Pikot na ito at hindi na ako uuwi. Dito na ako titira. Nakangiting wika ni Lance. Ikaw talaga, Lance. Puro kabiro. Kalukuhan. Paano ako maniniwala sa iyo niyan? Seryosong wika ni Rain. Nako, hindi ka pa ba naniniwala? Ayan oh,
buong angkan ko na ang dinala ko dito para mapatunayan sa'yo na malinis talaga ang hangarin ko. Kita mo nga itong si Grandpops na inakala kong karibal ko sa'yo ay makapagpatunay din na tinutulungan niya lang itong mahal niyang apo na makuha ka. Don't get me wrong, Rain. Mahal talaga kita at mahal ka ni Lolo para sa akin. At kita mo naman, andito rin ang mga magulang ko. Kaya maniwala ka na. Mahabang litanya ni Lance. Okay na iho, pumapayag na ang apo ko. Wika ni Lola. Demetria. Pagsabat ni Lolo Teryong. Apo, kung ano ang magiging desisyon mo ay doon kami. Dagdag ni Lolo Teryong. May magagawa pa po ba ako? Magaling itong ginawa mo, Lance, para mapaniwala mo ko. Wika ni Rain. So, Rain Ballesteros, handa ka na bang makasama ko habang buhay? Tanong ni Lance sabay luhod. Napatanga ang lahat kung ano ang isasagot ni Rain. Napatalon si Lance pati na ang kanyang mga magulang noong mag-yes ang dalaga. Laking tuwa naman ng Grandpops ni Lance. Okay. Ako na ang bahala sa lahat ng gagastusin sa kasalan. Nakangising wika ni Grandpops. 3 buwan lamang ang nakalipas ay ikinasal na ang dalawa. Ngayon, magkasamang pinalalago ang restaurant na napamana sa kanila ng mga magulang ni Lance. Binayayaan ang mag-asawa ng 2 malulusog na supling, babae at lalaki. Sumakabilang buhay na rin ang Grandpops ni Lance at lahat ng ari-arian ng matanda ay ipinangalan din kay Lance at Rain. Magkatuwang naman ang mga magulang ni Lance at lolo't lola ni Rain sa pag-aalaga sa 2 bata habang busy ang mag-asawa sa kanilang mga negosyo. Napakasarap kung magustuhan ka ng pamilya ng iyong mapapangasawa tulad ni Rain. May mga pagdududa man sa una, ngunit nangingibabaw pa rin ang pagmamahalan at tiwala. Mga kaibigan, dito po nagtapos ang ating kwento na sana po nagustuhan ninyo. Please don't forget to subscribe, like, and share. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Maraming salamat po sa inyong suporta at hanggang sa muli. Bye-bye!